Ah, sa pong mapagpalang hapon sa bawat isa. Sa muling ah, ah, pasasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Um, Magandang panahon, mainit. Hindi maulan. So, um, may yung pag-travel kanina ay hindi hassle sa bawat isa. Maging sa pag-uwi natin mamaya, hindi rin maging hassle sa bawat isa sa pag-uwi. Tunay na pasalamat natin ito sa Panginoon. And lagi po nating bigyan ng every Sunday na malaya tayo nag-worship, let's always take it as a privilege. Kasi marami tayong mga kapatiran sa Middle East at sa ibang bansa na hindi malayang magpahayag at makapag-worship. Maging magsalita man lang ng kanilang pagpo-post sa internet ng anything about biblical, ang iba ay nakukulong na or natatanggal sa trabaho. Kaya palagi nating bigyan ng pasasalamat ang ating Panginoon sa kalayaan na ating naranasan. At muli, isang patuloy na paalala, yung mga cellphone natin, put it in mute or silent para hindi maging abala kung sakalang may tumawag man o may mag-send ng message. Muli, paalala sa atin na this coming Saturday ay merong Young Couples Conference. Salamat sa mga attendance na makakarating and naway gamitin ito ng Panginoon sa buhay ating mga kapatiran. Yung RBIPT this coming September 21 to 25. Yung mga kalalakihan natin, ating pastor at na makaka-attend, gamitin ito ng Panginoon mightily para malaganap yung salita ng Panginoon, paglago ng iglesia at evangelism ng bawat isang churches. Calendar po natin next September, wala tayong first Sunday na Lord's Table kasi may speaking engagement si Pas J sa Lumban. So, malilipat ito for the second week of September. Okay. Buksan po natin yung ating wala nga pala tayong street preaching kasi conflict ito sa couples na conference. So, urong biyaya ng Panginoon pag walang ulan ng Saturday, matutuloy tayo ng street preaching. Buksan pa natin sa Psalms. Basahin pa natin. Psalms chapter 2. The reign of the Lord is anointed. Why do the nations rage and peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us burst their bonds apart and cast away their cords from us. He who sits in the heavens laughs, and the Lord holds them in derision. Then he will speak on them in his wrath and terrify them in his fury, saying, as for me, I have set my king on Zion, my holy hill. I will tell to the decree that the Lord said to me, you are my son. Today I have begotten you. Ask me, and I will make you nations your heritage, and the ends of the earth your possession. You shall break them with a rod of iron, and dash them in pieces like potters in vessels. Ito yung papaalala sa atin kung ano man ang nangyayari, ano man narinig natin sa Facebook, ano man ang nangyayari sa ating bansa. Not I could not remember in the past na mayroong ganitong situation sa high school na nangyari sa ating bansa na buwan-buwan na lang, linggo-linggo merong ganitong pangyayari na mababalisa. Makita natin yung kasiraan ng ating mundo na pababa yung moralidad, but we always have to remember that we have the King of Kings and Lord of Lords who is sovereign and reigns over all. Hawak ito ng kanyang kamay ang lahat ng pangyayari sa atin. At naway mag-drive ito sa atin na umapoy ang ating puso to worship God ng may matabang pasasalamat sa kanyang kabutihan sa ating kalagayan. And tayo po ay tumayo.
para sa ating opening hymn, Great is Thy Faithfulness. Nalangin po tayo. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli isang pasasalamat sa inyo, sa inyong kabatihan. Salamat Panginoon sa magandang panahon. Salamat Panginoon sa pagbigay ng kapahingahan sa araw na ito. Hindi yung kapahingahan na natutulog kami, bagkos kapahingahan that we have to strengthen each other sa aming fellowship, sa narinig na message sa Sunday School and morning worship kanina and sa lunch fellowship na napagtibay yung mga kaluluwa namin sa araw na ito at patuloy kaming lumalapit sa inyo Panginoon as we dine sa inyong pagkain, yung salita this afternoon. Kayo po Panginoon na patuloy na mag-sustain sa amin na magamit namin ito in the next 6 days of our life Panginoon na kami nasa mundo. Iba't ibang pagsubok at karanasan ang aming nasusubok ng aming
pananampalataya at pag-ibig sa inyo. And muli, Panginoon, isang pasasalamat sa tunay na mabuti kayo, Panginoon, na malaya kami na mag-worship sa inyo. Wala sa aming bumabagabag, wala kaming kinakatakutan. Pagbabiyahe papunta rito or pauwi sa bahay na kailangan may magtago, makapagsamba lang Panginoon sa inyo. Sometimes that we neglect that opportunity, Panginoon, at hinihingi namin ito ng tawad. May it be, Lord, na sa hapong ito ay i-renew nyo patuloy aming spirit, yung aming medyo inaantok na katawan sa hapong ito. We pray, Lord, na i-sustain nyo kami. Huwag hayaan, Panginoon, na yung mga ihahasik niyong salita ay maagaw ng kaaway, mag-wander aming isip, paano mang suliranin na meron kami, Panginoon, ay ang bawat isa ay agawin ng kaaway ang salita. Let it be, Lord, that our focus is hapong ito ay to worship you in spirit and in truth, and ang aming pong mga lingkod na gagamitin niyo, Panginoon, lalo na ang aming kapatid na magsasalita, prepare, Lord, ng iyong banal na espiritu ang pang-usap sa kanya. Hayaan niyo, Panginoon, na magpuri kami sa hapong ito. In Christ's name. Amen. Upo mo tayong bawat isa. Manginaawit pa natin ang pangalawang awit. God will take care of you.
Para po sa ating pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos, samahan niyo po ako sa aklat ng Marcos, Kabanata 5, versikulo 1 hanggang 20. Book of Mark 5, verses 1 to 20. Sain po natin, verse 1. Dumating sila sa kabilang ibayo ng dagat, sa lupain ng mga Gerasenyo. Nang bumaba siya sa bangka, isang lalaki na may masamang espiritu ang agad na sumalubong sa kanya mula sa mga libingan. Siya'y naninirahan sa mga libingan at wala nang makapigil sa kanya kahit na may tanikala, sapagkat madalas na siya'y ginagapos ng mga kadena at mga tanikala, ngunit nilalagot niya ang mga tanikala at pinagpuputol-putol ang mga kadena. Walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Sa gabi't araw ay palagi siyang nagsisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. Nang matanaw niya si Jesus sa malayo, tumakbo siya at si Jesus ay kanyang sinamba. Siya'y sumigaw ng may malakas na tinig, "Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Ipinapakiusap ko sa iyo, alang-alang sa Diyos, na huwag mo akong pahirapan." Sapagkat sinabi niya sa kanya, "Lumabas ka sa taong iyan, ikaw na masamang espiritu." At tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" Sumagot siya, "Lehiyon ang pangalan ko, sapagkat marami kami." Nagmakaawa siya sa kanya na huwag silang palayasin sa lupain. Noon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa libis ng bundok. Nakiusap sila sa kanya, "Papuntahin mo kami sa mga baboy upang kami ay makapasok sa kanila." At sila'y kanyang pinahintulutan. Ang mga masamang espiritu ay lumabas at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may bilang ng mga 2,000 ay bumulusok sa materik na bangin patungong dagat at nalunod sila sa dagat. Ang mga nagpapakain sa kanila ay tumakas at ibinalita sa lungsod at sa mga nayon. Kaya't nagdatingan ng mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo roon, na may damit at matino ang pag-iisip. Ang taong nagkaroon ng isang lehiyon at siya natakot. At sinabi sa kanila ng mga nakakita rito kung anong nangyari sa inalihan ng mga demonyo at sa mga baboy. Sila'y nagpasimulang makiusap kay Jesus na lisanin ang pook nila. Nang sumasakay na siya sa bangka, ang lalaking inalihan ng mga demonyo ay nakiusap na siya isama niya. Ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya, "Umuwi ka sa iyong mga kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo, at kung paanong kinaawaan ka niya." At ang lalaki ay lumisan at nagpasimulang ipahayag sa Decapolis ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya, at namangha ang lahat. So makikita po natin sa binasa natin ito, banal na salita ng Panginoon, na ating Panginoong Jesucristo ay nagpagaling o nag-alis ng isang demonyo sa isang lalaking sinasaniban ng masamang espiritu, na tinatawag na lehiyon dahil ito ay tinatawag na maramihan, tulad ng maraming 2,000 baboy na pinakita rito. Sa lupain ito ng mga Gersano. Pinapakita nito ang dakilang kapangyarihan ni Jesus laban sa kasamaan. Ang kanyang malalim na pagmamalasakit sa mga itinakwil, at kung paano ang isang taong nasasaktan ay maaaring ganap na magbago. Pinakita ni Jesus ang ganap na kapangyarihan, ang kanyang otoridad sa pamamagitan ng pag-utos sa maraming demonyo na umalis sa lalaking pinahihirapan at pinapunta sila sa isang kawan ng mga baboy. Makikita rin po natin dito, ang lalaki ay nagbago mula sa pagiging mabangis, mula sa pagiging hubad at naninirahan sa mga libingan, at sinasaktan ng sarili tungo sa tahimik na pag-upo
Ngayon po ay nakadamit na siya at nagkaroon ng malinaw na kaisipan, matinong pag-iisip dahil kay Jesus. At ang gumaling ang lalaki ay nagnais siyang sumama kay Jesus. Sinabihan siya ni Jesus na umuwi sa kanyang pamilya at sabihin o ipamalita kung gaano kalaki ang awa na ipinakita sa kanya ng Diyos. So makikita po natin dito nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, ay katulad tayo ng lalaking ito sa binanggit nating binasa. Subalit, na ating tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoong tagapagligtas, ay nandoon na sa buhay natin ang malaking pagbabago. Nakakalapit na tayo sa Kanya at ang mga pagbabagong ito ay narapat lamang nating ibahagi tulad na sinabi ng Panginoong Jesucristo sa inaalihan ng demonyo taong ito na ibalita mo sa inyong mga mahal sa buhay o sa ibang tao ang ginawa sa iyo ng Panginoong Diyos. So sa ating pong mga iligtas ng Panginoon, marapat lamang nating ibahagi sa ating pamilya, mga kaibigan, mga katrabaho, o sino mang ating mga kakilala, ating mga kapitbahay. Dahil ang Diyos ay tapat at mabuti sa kanyang mga pangako, ni hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Salamat po sa salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga leksyon na nabasa po namin mula sa inyong salita sa Mark chapter 5 verses 1 to 20. Salamat Panginoon dahil pinaalala niyo po sa amin na ang inyong anak na si Jesucristo ay may kapangyarihan po over demons, over evil spirits. Kaya wala po kaming dapat katakutan na evil forces dahil lahat ng ito po, O Diyos, ay sumusunod sa utos ng inyong anak na si Jesucristo. At kagaya, O Diyos, ng ibinahagi sa aming leksyon ng iyong salita delivered by Brother Ramon, wala po kaming pinagkaiba nung kami nasa kadiliman pa, nasa estado pa ng kasalanan at pagkalito sa mundo. Wala po kaming pinagkaiba sa lalaking inaalihan ng demonyo sa aming binasa. Kami kontrolado din ni Satanas. Kung anong nais niyang gawin namin, yun ang aming sinusunod. Kami mga bulag at wala po kaming will of our own, kundi sundin ang nais ng ama ng mundong ito. Ngunit dahil sa kapangyarihan mo, O Diyos, kami nakalaya mula sa mga kamay ni Satanas. Kami binigyan niyo, O Diyos, ng buhay at kami ngayon mga naglilingkod na sa iyo at nagpapasakop na sa kalooban mo at hindi na sa kalooban ng kaaway. Kung paanong inatasan ninyo ang lalaking ito na ipangaral, magpatotoo sa ginawa sa kanya ng Panginoon. Nawa, O Diyos, maging kami rin na mga pinalaya po ninyo mula sa kamay ni Satanas ay maging masigasig din sa aming pagpapatotoo tungkol sa kaligtasan na natanggap namin. Sana wala sa amin, O Diyos, ang kontento na naligtas lang kami at okay na ito. Nawa, O Diyos, kung paanong napaka-precious ang gospel message na nagpalaya sa amin. Nawa, O Diyos, gawan nyo kami ng matinding desire to step out of our comfort zones, pumunta sa mga taong nadidiliman at ipangaral ang kaligtasan at kalayaan na binibigay ni Jesucristo. Salamat Panginoon sa mga katotohanan na ito at nawa patuloy po kayong mangusap sa amin sa bawat scripture reading namin. At muli, O Diyos, sa hapon na ito, kinikilala namin ang inyong pagka-Diyos, kung paanong sinamahan po ninyo kami kaninang umaga sa aming pagtitipon. Humihingi kami muli ng pagsama po ninyo sa amin. Ang pagtitipon namin ngayong hapon, O Diyos, ay napaka-boring, napaka-walang silbi. Kung wala po ang presensya ninyo rito, nagsasayang lang po kami ng oras at panahon ng isa't isa. Nagsasayang lang po kami ng kuryente, O Diyos. Ngunit narito ang presensya ninyo, pinangako po ninyo ito sa inyong salita na pag kami nagkatipon sa inyong pangalan, ikay sumasa amin. Kaya nawa, O Diyos, ay kilalanin namin ang kadakilaan mo sa oras na ito. Kami mga lingkod mo lamang, O Diyos, wala sa amin ang mga super advanced sa aming spirituality. Kami mga mabababang tagapaglingkod nyo lamang. At nawa, makita namin ang aming kababaan nang sa ganun ay makita namin ang inyong kataasan. Nawa, O Diyos, ay maranasan po namin ang pagsama ng inyong presensya sa
hapon na ito. At lubos kami nagpapasalamat, O Diyos, sa napakarami ninyong pagpapala sa aming iglesia. Salamat po at muli naming nakasama si Brother Roman ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, sa pagsustain nyo sa kanyang mga pangangailangan, sa kanyang mag-ina, si Sister Mildred at si Baby Daniel na nag-celebrate ng 1 month kahapon. Salamat sa blessing po ninyo sa pamilyang ito, sa kalusugan ng kanyang mag-ina. Bigyan niyo po ng strength si Brother Roman sa pag-fulfill ng kanyang mga task bilang bagong father. At bigyan niyo po, Panginoon, ng good health ang kanyang mag-ina, si Sister Mildred at ang kanilang baby. Dinadalangin, nagpapasalamat rin kami, O Diyos, at muli din namin nakasama ang Saceres family. Salamat, O Diyos, sa matagumpay na operation ni Brother Ron. Salamat sa healing. At ngayon nasa estado na siya ng recovery. Nawa magtuloy-tuloy ito at ibalik niyo po, Panginoon, ang health ng aming kapatid na ito. Maging mga pangangailangan nila sa kanilang mga nakalipas na gastusan sa ospital. Salamat sa pagsustain po ninyo. May mga pangangailangan pa rin sila, O Diyos. Nawa patuloy silang magtiwala at tumingin sa iyo sa lahat ng ito. At nagpapasalamat kami. Muli din namin nakasama, O Diyos, si Justin at ang kanyang father, si Brother Manny, at ang kanyang brother. Salamat din sa health na binigay niyo sa kanila. Tinugon po ninyo yung prayer namin last week na pagkalooban sila ng kagalingan. Salamat, Panginoon, sa buhay naming lahat sa mga nakalipas na linggo, na tuloy-tuloy ang bagyo, wala po sa amin ang napahamak, wala po sa amin ang masyadong apektado. Meron po muling bagyo na parating this week. Nawa kung paano niyo po kami sinustain sa mga nakalipas na linggo, ipatuloy niyo po kaming gabayan. Salamat, Panginoon, sa pagpapanatili ng pananampalataya namin. Sa iyong grasya, wala, Panginoong, tumatalikod sa iyo. Ikaw ang nagsusustain ng aming faith. Salamat sa pang-araw-araw ninyong probisyon. Higit pa po sa kaya naming hingiin ang araw-araw ninyong binibigay. Bawat meal, hindi po kami nakukulangan, hindi po kami, Panginoon, pinagkukulang ng kamay mo. Kami iniingatan ninyo at inaalagaan ninyo. Salamat, O Diyos, maging ang mga trabaho at hanap buhay namin ay sa inyo naggagaling. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng strength araw-araw. Salamat, O Diyos, sa inyong daily provisions. Hindi lang po, Panginoon, sa amin kanya-kanya, kundi sa aming iglesia na lokal dito sa Perseverance Reformed Baptist Church. Hindi namin mabilang ang lahat ng inyong mga practical and spiritual blessings na ginagawad nyo po sa aming iglesia. Patuloy nyo po kami palaguin, O Diyos, sa kabanalan as a church. Patuloy nyo po kami palaguin sa unity, sa peace, sa pagpapakababa sa isa't isa, sa pag-unawa at pag-abot sa isa't isa. Nawa maging genuine ang aming compassion and care for each other bilang community na tinubos ni Hesus Kristo. Papasalamat kami sa kalakasan na binigay po ninyo sa amin na muling magtipon ngayong hapon at tinataas po namin sa inyo, O Diyos, ang aming mga anak, ang aming mga kids. Marami po kaming mga bagong panganak sa aming pagtitipon, may mga bata. O Diyos, lantad po sa inyong estado ng kanilang kaluluwa. Alam po ninyo ang kagustuhan ng kanilang mga magulang na makilala rin nila si Hesus Kristo. Kaawaan po ninyo ang aming mga anak, O Diyos, nawa hindi nasasayang ang mga Sunday school na naririnig nila ang kanilang kids lectures. Nawa kasangkapanin niyo po ang pagtuturo ng mga teachers nila. Tumimo ito sa kanilang puso. Hindi lang po ito maging pastime nila after lunch, kundi maging avenue para makita nila ang kasalanan, ang pangangailangan nila ng tagapagligtas at magtungo ito, O Diyos, sa kanilang kaligtasan. Maging sa aming mga teens, nawa, Panginoon, ay bigyan niyo po ng puso na mapagpakumbaba ang mga kabataan na ito, na makita nila rin ang pangangailangan nila ng kaligtasan at ang kamangmangan kung patuloy nilang sasayangin ang mga mensahe na naririnig nila Sunday after Sunday. Tinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga kapatiran na hindi namin kasama sa aming pagtitipon. Abutin niyo po sila. Naalala po namin sa panalangin ang Del Mundo family. I-bless niyo po si Sister Pebbles na nasa Japan, si Brother Jerry, at si Sister Doris na nasa US, si Brother Sam na nasa cruise ship, at si Brother Joris na nasa Australia. Patuloy niyo pong isustain nawa ang kanilang pananampalataya. At nawa, samahan nyo rin po kami, O Diyos, mamaya sa aming maiksing congregational meeting. Nawa, sumama po ang Espiritu po ninyo sa amin. At ngayon, O Diyos, sa oras na ito, sa pakikinig namin ng sermon, huwag nyo pong hayaang masayang ang mga salita na maririnig po namin, na kami aantukin lamang o lilipad ng aming pag-iisip.
Tulungan niyo po kaming kalimutan ang anumang alalahanin, mag-focus sa inyong salita, magkaroon ng alertness, maging diligent sa pakikinig ng inyong salita. O Diyos, ikaw ang magsasalita sa kaligitnaan namin, instrumento niyo lamang si Brother Harry. Nawa kasangkapanin niyo siya na mainam, bigyan niyo siya ng karunungan, ng kalinawan ng pagsasalita, nang sa ganun ay malinaw niyang maipahayag sa amin ang pangungusap mo sa iyong salita. Salamat aming Diyos, wala kaming inaasahan sa lahat ng bagay na tinataas at nilalapit namin sa iyo, kundi ikaw lamang, alang-alang kay Hesus Kristo na inyong anak. Amen. Hiniling po yung bawat isa na tumayo for our offering. And additional announcement lang po, meron daw tayo mamayang short meeting. Depende siguro kung may marami magtatanong, giging haba-haba ng konti. Thank you. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa muling oras na pinagkaloob niya sa atin upang makapakinig ng kanyang salita. So tayo pong muli ay nagsisiris sa aklat ng Thessalonica
at tayo ay nasa ikalawang kabanata na ng unang aklat. So tayo po ay makibukas sa unang Tesalonika, kabanata 2, mga talata 7 hanggang 12. So 1 Thessalonians chapter 2 verses 7 hanggang 12. So para mas maalala natin at mabalikan natin yung huli nating na pag-aaral, nais kong basahin sa simula ng talata hanggang sa 12. So ating basahin 1 Thessalonians chapter 2 verse 1. Kayo mismo ang nakakaalam, mga kapatid, na ang aming pagdating sa inyo ay hindi nawalan ng kabuluhan. Bagaman nagdusa na kami at inalipusta sa Pilipos, tulad ng inyong nalalaman, ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng napakalaking pagsalungat. Sapagkat ang aming pangaral ay hindi mula sa pandaraya, ni sa karumihan, ni sa panlilinlang. Kung hindi kung paanong kami minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng ebanghelyo, ay gayon kami nagsasalita, hindi upang bigyang lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Sapagkat hindi kami natagpuang gumamit kailanman ng mga salitang paimbabaw gaya ng nalalaman ninyo, ni ng balabal ng kasakiman, saksi namin ang Diyos. Nagsihanap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo o sa iba man. Bagaman may karapatan kaming humingi bilang mga apostol ni Kristo. Verse 7, kundi kami ay naging malumanay sa gitna ninyo, gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak. Palibhasa ay nagmamalasakit kami sa inyo. Ipinasya namin kayo'y bahaginan, hindi lamang ng ebanghelyo ng Diyos, kundi pati ng aming mga sariling kaluluwa, sapagkat kayo'y napamahal na sa amin. Natatandaan ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at paghihirap. Gumagawa kami araw at gabi upang huwag kaming maging pasanin sa kanino man sa inyo. Ipinahayag namin sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos. Kayo'y mga saksi at pati ang Diyos kung gaano kadalisay, matuwid, at walang kapintasan ang inasal namin sa inyo na mga mananampalataya. Gaya ng inyong nalalaman, pinakatunguhan namin kayong tulad ng isang ama sa kanyang mga anak, na kayo'y pinangaralan at pinalakas ang loob ninyo at nagpatotoo upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Kayo po ay manalangin. Aming Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo. Hindi bilang malalakas, o hindi mga mahihinang nilalang na umaasa lamang sa iyong awa at biyaya. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo ang pangangaral ng iyong salita sa mga oras na ito. Dalangin po namin na kumilos po ito ng makapangyarihan sa mga naririto na makakapakinig nito. Gamitin mo po itong kapamaraanan
upang maging kaligtasan din sa aming mga bisita, aming mga kaibigan, aming mga kamag-anak, maging sa aming mga anak na nakakaunawa na ng Ebanghelyo. Tulungan mo po ako ng mga ngaral. Wala po akong sapat na kaalaman at karunungan. Ako po ay mahina at inaasa ko po sa inyo lamang ang pangangaral na ito na magbibigay kayo ng biyaya upang ito ay maipahayag ng malinaw at may katotohanan. Nawa ang iyong presensya ay sumama sa aming kalagitnaan, ang banal na Espiritu ang sa amin ay tumulong at manahan. Salamat po sa iyong kabutihan. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong mga nakaraang buwan ng ating pag-aaral sa Kabanata 2 ng unang aklat ng Tesalonika, inumpisahan natin ito sa verse 1 hanggang verse 6 at nakita natin dito ang pagdepensa ni Apostol Pablo sa kanyang ministeryo doon sa Tesalonika. Kung inyong matatandaan, ay inilay down ni Apostol Pablo ang kanyang pagpapaliwanag kung bakit ang kanyang ministeryo doon sa Tesalonika ay tunay at mayroong integridad. Kailangan itong gawin ni Apostol Pablo dahil nung mga panahon na ito, kahit doon sa lugar ng Tesalonika, ay may mga false preachers o mga huwad na nangangaral at marami silang mga akusasyon at paratang kay Apostol Pablo sa kanyang ministeryo doon sa iglesia ng Tesalonika. At naisulat itong talata o kabanata 2, specifically, ng 1 Thessalonians chapter 2, in defense sa mga false preachers na ito na nagpaparatang sa kanya at sa kanyang mga kasamahan sa kanilang ministeryo. Itong chapter 2 na ito ng 1 Thessalonians mula verse 1 hanggang 12, kung atin makikita at kung ating pag-aaralan, ay ito ay mga katangian ng mga pastor. Ito ay mga katangian ng ministro ng salita ng Diyos. Ngunit dito sa mga talata 7 hanggang 12 ay ating mas lalong makikita ang katangian ng isang pastor sa kanyang iglesia. Kasi kung ating kung magiging realidad sa atin yung katangian at quality ng isang pastors, nakikita at inilay down sa atin doon sa 1 Timothy verse 3. Pero maraming mga talata sa Biblia, especially dito sa 1 Thessalonians chapter 2, mga qualifications at mga qualifications and characters and attitude ng isang pastor. At dito sa mga talata na binanggit, talata 7 hanggang 12, makikita natin ng mas maliwanag kung ano ang mga katangian nito. So bilang pagsisimula, marami sa ating kalagitnaan mga magulang na. May mga bagong magulang na din. Mayroong ulit magiging magulang kasi madaragdagan ang kanilang supling, di ba? So hindi madali ang isang pagiging magulang. Ito ay mabigat na responsibilidad na maaring maranasan ng isang tao habang siya ay nabubuhay. Dahil bilang isang magulang, siya may mga katangian na dapat taglayin, gawin, dapat lakaran, at ituro sa kanyang mga anak. Ang pagiging magulang ay pagsasakripisyo para sa kapakanan ng kanyang mga anak at para sa ikabubuti nito. Ito ay panghabang buhay na tungkulin. Kahit na nga ang ating mga anak
ay sabihin natin na malalaki na, nagkaroon na din sila ng sariling pamilya, ang pagiging magulang ay hindi natatapos. Ito ay nagpapatuloy. Hindi upang kontrolin ang ating mga anak, ngunit upang sila'y patuloy na pagmalasakitan, mahalin, at maging mabuting halimbawa. Ngunit paano na lamang kung ang isang ama ng iglesia, o paano na lamang kung isa kang pastor ng iglesia, hindi ka lamang pastor, kundi isang ama ng iglesia. Ikaw ay may tupa na ituturing mong parang mga anak dahil ikaw ang kanilang magsisilbing ama. Isang ama na ituturing nilang halimbawa sa kanilang paglakad sa pananampalataya. Mabigat na nga ang pagiging pastor, mas lalo pang bibigat dahil ikaw din ay magulang ng iyong iglesia. Ngunit hindi lamang ito pagiging isang magulang lang, dahil ito ay may mga katangian na dapat taglayin. At dito natin hahanguin ang ating pangangaral sa hapong ito na may tema o may pamagat na ang pastor bilang isang mabuting magulang ng iglesia. So 2 punto ito. Meron ako ditong 2 punto at bawat punto ay mayroong mga subpoints din tayong pag-aaralan. So ang unang punto ay ang pastor bilang isang ina. At ang mga subpoint nito, yung mga katangian niya na ating aalamin, unang-una ay may kaamuan, may pagmamalasakit at pagmamahal, at mayroong may pagsasakripisyo. So ang pastor bilang isang ina at yung mga katangian niya, may kaamuan, may pagmamalasakit at pagmamahal, may pagsasakripisyo. At yung ikalawang punto naman, ang pastor bilang isang ama, at kagaya ng unang punto ay may mga subpoint din siya. Una ay pagiging isang huwaran, pagiging isang guro, pagiging isang pastor. So sa ikalawang punto, ang pastor bilang isang ama at yung mga katangian niya, pagiging isang huwaran, pagiging isang guro, pagiging isang pastor. So sa unang punto natin, ang pastor bilang isang ina na ang katangian na binabanggit, may kaamuan. Basahin natin muli ang talata 7. Kung di kami ay naging malumanay sa gitna ninyo, gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak. So pinapakita at ipinapaalam ni Apostol Pablo na sa kalagitnaan ng kanilang pagmaministeryo at paglilingkod sa mga mananampalataya ng Thessalonica, mayroon silang katangian ng kaamuan, gentleness. So ito ay kabaliktaran sa mga false preachers o false teachers ng mga panahon na yun. Ano ba ang kabaliktaraan ng kaamuan? Na may karahasan. Diba? Nais ni Apostol Pablo na ipakita sa mga taga-Thessalonica ang maling paratang sa kanilang ministeryo. At ito'y kanyang inumpisahan kung paanong sila'y naging malumanay at maamo sa kanilang kalagitnaan. Taliwas sa katangian ng huwad na mga ministro na may karahasan at mayroong magaspang na pag-uugali. So kung paanong sinasalarawan sa talata 7 na ang pagiging malumanay sa kanilang kalagitnaan kagaya ng isang ina na nag-aruga sa kanyang mga anak. Alam natin na kapag ang isang magulang ay nagkaroon ng bagong o lalong-lalo na ang isang ina
nagsilang ng isang sanggol. Nung nakaraang linggo, kami ay bumisita doon kila Brother Roman at aming nakita si Daniel. Siya ay maliit pa lamang. That time is 38 weeks na siya. Pero ngayon ay 48 weeks na ata, Brother Roman. So, kumbaga ay kumpleto na siya. So, makikita natin na kung papaano talagang maingat ang kanyang mga magulang. Kung paanong gaano sila ka-concern kay Daniel. So ganun, ipinapakita ni Apostol Pablo na tulad ng isang sanggol na mga mananampalataya sa Thessalonica. Dahil ito'y bagong iglesia. Alam natin ang kasaysayan nito. 3 linggo lamang sila dito nangaral. At sa 3 linggong iyon, ay sila ay inusig. Nais din silang saktan, nais din silang patayin. At sila ay naiwan pansamantala ni Apostol Pablo. Ngunit dahil sa pag-ibig at pagmamahal ni Apostol Pablo ay hindi siya nakatiis. Kanyang pinabalik si Timoteo upang sa kanila ay sumama, upang sa kanila ay magturo, upang sila ay gabayan. At doon na nagsimula na si Timoteo ang nagsisilbing tulay na nagdadala ng balita, magandang balita, hindi magandang balita patungkol doon sa iglesia ng Thessalonica, kay Pablo, na nasa Corinto. So bilang mga sanggol at bagong mananampalataya ay naging malumanay sila Apostol Pablo, Silas at Timoteo sa mga mananampalataya sa Thessalonica. At nakita din natin dyan sa talata 8, kung ating babasahin, palibhasay nagmamalasakit kami sa inyo. Ipinasya namin kayo'y bahaginan hindi lamang ng ebanghelyo ng Diyos, kundi pati ng aming mga sariling kaluluwa, sapagkat kayo'y napamahal na sa amin. May pagmamalasakit at pagmamahal ang isang pastor, na katulad ng isang ina. Na sinisigurado niya na makakaramdam ng pagmamalasakit at pagmamahal ang kanyang anak. Hindi lamang ito nasusukat sa mga material at panglabas na pangangailangan, ngunit kung paanong may pakialam sa espiritual na aspeto sa salita ng Diyos, kahit buhay man ang maging kapalit. So ganito inilalarawan ni Apostol Pablo ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pagmamalasakit sa mga taga Thessalonica. Hindi lamang nila ibinahagi ang ebanghelyo ng Diyos, kundi pati ang kanilang sariling kaluluwa, ang kanilang buhay. Kahit na ito ay malagay sa alanganin. So ang isang pastor bilang ina o bilang magulang ng kanyang iglesia, siya ay may pagmamalasakit at pagmamahal sa kanyang mga tupa. Hindi natatapos sa Sunday lamang na pangangaral ng salita ng Diyos ang kanyang pagmiministeryo sa kanyang mga tupa. Ngunit siya'y patuloy na nagtuturo, tinuturo ang salita ng Diyos, ibinibigay ang kanyang sarili dahil mahal niya, dahil meron siyang malasakit
sa kanyang mga tupa. Ang sunod na katangian, may pagsasakripisyo. Basahin natin ang verse 9. Natatandaan ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at paghihirap. Gumagawa kami araw at gabi upang huwag kaming maging pasanin sa kaninuman sa inyo. Ipinahayag namin sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos. Ang isang pastor ay katulad ng isang ina na handang magsakripisyo at handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak upang ito'y huwag maging pasanin at pabigat sa kanila. Pinapaliwanag dito na Apostol Pablo na nung nag-umpisa sila ng ministeryo doon sa Thessalonica, hindi sila naging pabigat. Hindi sila nang hingi ng anumang bayad sa kanila. Kahit pa sinabi dito sa verse 5 o sa verse 6, rather, ng same chapter, ni nagsihanap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo o sa iba man, bagaman may karapatan kaming humingi bilang mga apostol ni Kristo, ay hindi nila ginawa. Dahil nais nilang maging isang halimbawa sa mga taga sa Thessalonica. Dahil ang kultura doon sa Thessalonica, sa mga susunod na talata ay ating malalaman, mayroong dung katamaran. Ang mga ibang mananampalataya doon tamad. Hindi sila naghahanap buhay. So sila ay umaasa lamang sa suporta at sustento ng mga mayayamang miyembro. So nakita ito nila Apostol Pablo, itong mga katangian na ito. Kaya bilang nakita nila ito, dapat silang maging magandang halimbawa na sila mismo bilang isang pastor, gumagawa at nagpapagal, naghihirap para sa kanilang kakainin. At hindi lamang ito labor na upang sila ay makakain, upang masustain ang kanilang pangangailangan, ngunit may mas matindi ditong labor o toiling na tinatawag. Ito yung pag-iibanghelyo ng Diyos. So sa kabila ng kanilang pagtatrabaho, kapaguran, ano ba ang trabaho ni Apostol Pablo? Siya siyang tent maker. Diba? So maaaring sila Silas at Timoteo ay ganoon din. Katuwang niya sa gawain. So sila ay nagtatrabaho doon. Pagod na sila sa trabaho na yun. Ngunit may mas mabigat na trabaho pa silang pinapasan. Ito ay yung patuloy na pag-iibanghelyo sa kanila. Patuloy na pangangaral ng salita ng Diyos. Yeah. Kung ating malalaman, may mga pastor talaga naman na meron silang mga ibang trabaho maliban sa pagpapastor. Diba? Dahil sinabi din naman ni Pablo na kaya siya ay nagtatrabaho, ayaw din niyang maging kabigatan. Hindi lamang sa Thessalonica binanggit niya ito, kundi maging doon sa iglesia ng Corinto, na ayaw niyang maging kabigatan. Kaya nangyayari at napapansin natin na minsan talaga ay mayroong mga pastor na kinakailangan na sila ay magkaroon ng pangalawang trabaho bukod sa kanilang pagiging pastor. Dahil siyempre, kapasidad ng iglesia, kung hindi talaga kaya pa ng iglesia na pasanin at sustentuhan ang pastor, mapipilitan talaga na ang pastor ay magtrabaho. Ngunit hindi ito talaga ang setup. Ngunit nangyayari ito. Ngunit naman kung ang iglesia ay mayroong kasapatan, ang mga miyembro, ay biniyayaan naman ng magandang
buhay o pinansyal ng Panginoon, ang karunungan din doon ay ang pastor talaga ay magpo-full time sa kanyang ministeryo. Bakit? Kasi po, mahirap po talagang magpastor. Lalong-lalo na po ang pagtatrabaho sa salita ng Diyos. Hindi po siya biro. Mahirap pong gumawa ng sermon. Talaga pong ito ay madugo. At talagang ilang araw din, oras, gabi at puyat ang aabutin mo. Hindi lamang naman po sermon ang ginagawa ng pastor. Meron din siyang mga ibang ministeryo, mga Bible study, kung ilan man yan. Diba? So ito po yung mas nakakapagod kaysa doon sa mga panglabas na mga kabuhayan natin. Yung salita po, yung pagli-labor ng salita ng Diyos. So dumako po tayo sa ikalawang punto, ang pastor bilang isang ama. At yung unang katangian na ating tatalakayin ay pagiging huwaran. Basahin po natin yung verse 10. Kayo'y mga saksi at pati ang Diyos kung gaano kadalisay, matuwid, at walang kapintasan ang inasal namin sa inyo na mga mananampalataya. Ang isang pastor ay katulad ng isang ama na huwaran sa kanyang mga anak. Ang kanyang buhay ay hindi lamang maganda o maayos sa publiko, ngunit maging sa pribadong buhay. Kayo'y mga saksi. So nakita ng mga taga-Thessalonians ang buhay nila Apostol Pablo, kasama sila Silas at Timoteo. Nakita nila ito na sila ay namumuhay ng mayroong kadalisayan, taliwas sa mga bintang at paratang sa kanila, na sila ay naglilingkod at nangangaral ng mayroong karumihan. Sila ay matuwid at hindi baluktot at walang kapintasan. Pag sinabi nating walang kapintasan, hindi nating sinasabi na ito ay perpekto. Ngunit sinasabi na walang kapintasan, ang kanilang buhay ay talagang nakikitaan ng kabanalan. So walang pattern ng kasalanan. Sila Apostol Pablo. So hindi sila pwedeng paratangan na sila'y tamad. Dahil sila'y nagtatrabaho, araw man at gabi. At kalakip nun ay patuloy pa rin ang pagpapahayag at pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Hindi sila pwedeng pintasan na sila'y mararahas dahil ipinakita nila ang katangian ng pagiging isang ina, na sila ay malumanay, na sila ay may kaamuan, na itunuring nila talagang mga sanggol ang mga Thessalonians believer dahil sila ay bagong mananampalataya pa lamang. Hindi din sila pwedeng pintasan, wala silang pagmamalasakit, wala silang pag-ibig. Dahil tunay silang nagmamalasakit at nagmamahal sa kanila. At dito, makikita din natin na hindi lamang sa pampubliko, makikita na namumuhay sila Apostol Pablo ng tuwid. Makikita din natin dito na ginamit yung salitang at pati ang Diyos ay kanilang saksi. So pag sinabi dito na pati ang Diyos ay kanilang saksi, even their private life, kahit sa mga pribado nilang mga buhay, sila ay namumuhay
ng matuwid at tama. Dahil ang nakakakita sa kanila ay ang Panginoong Diyos. So ganito sana nawa ang lahat ng mga pastor, hindi lamang nakikita publicly ang kaayusan at katuwiran sa kanilang buhay, kung hindi maging sa mga pribado nilang mga buhay, sila'y patuloy na mayroong kabanalan at katuwiran dahil ang Diyos ang sa kanila ay saksi. Ang pastor bilang isang ama, susunod na katangian, pagiging isang guro. Basahin natin yung verse 11. Gaya ng inyong nalalaman, pinakitunguhan namin kayong tulad ng isang ama sa kanyang mga anak. Hanggang verse 12, isama na din natin. Na kayo'y pinangaralan at pinalakas ang loob ninyo. Ang isang pastor ay katulad ng isang guro na handang turuan, pangaralan ang kanyang mga anak, at ito ay himukin na huwag sumuko at matakot, hindi magpatuloy sa biyaya ng Diyos. So ito ay katangian ng isang pastor na dapat niyang taglayin, na siya ay marunong magturo, marunong siyang mangaral sa kanyang mga tupa, marunong siyang mag-encourage at hindi niya iti-tear down ang kanyang mga tupa. Kung hindi, tutulungan niya ang mga ito na huwag matakot, kung hindi magtiwala at manampalataya sa Panginoon. At ang ikatatlong katangian, ang pagiging isang pastor ay tunay na isang ama ng iglesia. Siya ay isang pastor na ang kanyang buhay ay isang patutuo sa kabutihan ng Diyos. Siya ay pastor na may magandang halimbawa ng paglakad sa kabanalan at imahe ni Kristo. Siya ay pastor na ang tungkulin ay pangalagaan ang mga tupa at matiyak na sila ay patuloy na lumalakad sa pananampalataya ng may kabanalan. Siya ay pastor na patuloy na nagpapaalala sa kanyang mga tupa na ang Diyos ang tumawag at tumatawag sa kaligtasan at hindi niya inaangkin ang kaluwalhatian nito. Ang isang pastor ay tunay na ama ng iglesia. Katulad ni Kristo, siya ang ating tunay na pastor. Lahat ng mga katangian na binanggit natin mula talata 7 hanggang 12, makikita natin ito sa imahe ng ating Panginoong Kristo. Siya ang ating tunay na pastor na tunay na nagmamalasakit, nagmahal sa kanyang iglesia, sa kanyang mga tupa. Patuloy siyang gumagabay sa ating kalagitnaan bilang pastor. Sa kabila ng ating mga kahinaan at mga pagkukulang bilang isang anak, bilang isang ama, patuloy niya tayong nililingap. Patuloy niyang ipinaparanas ang kanyang awa at ang kanyang biyaya.
bilang mga aplikasyon para sa mga hindi pa mananampalataya. Sino ang iyong pastor? Sino ang iyong ama? Kung patuloy ka sa iyong mga kasalanan, si Satanas pa din ang sa iyo ay nagpapastor at siya ang iyong ama. Huwag kang manatili sa iyong huwag kang manatili sa iyong kasalanan. Naiisin mo na maging anak ka ng Diyos at siya ang iyong maging ama. Paano ito mangyayari, kaibigan? Ito ang panawagan, ang ebanghelyo. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, talikuran mo si Satanas, at lumapit ka at manampalataya kay Kristo na tanging Diyos na maglilinis ng iyong mga kasalanan at makakapagpatawad nito. At ngayon din, ituturing kaniyang anak at siya ang iyong magiging ama. Para sa mga tatay, itong mga talata na pinag-aralan natin pertaining to the pastor ng isang iglesia. Ngunit nais kong isama din ang mga tatay dahil tayo din ay mga pastor ng ating mga pamilya. Tayo may asawa, tayo may mga anak. Hindi tayo libre sa pangangaral ngayon. Ang malaking katanungan, nagagampanan ba natin bilang isang ama ang pagpapastor sa ating pamilya? Walang sawa ba natin silang tinuturuan? Pinapangaralan sa daan ng Panginoon? Hindi tayo magtataka sa mundo kung may mga magulang na nais nila ang kanilang mga anak ay talagang successful sa buhay. Talagang ang kanilang mga karera ay magaganda. Ngunit ang nakakalungkot, maraming mga magulang na mananampalataya na they prioritize to produce a successful daughter, sons, children, na magandang buhay, magandang trabaho. Sana mga magulang, lalong-lalo na mga tatay, i-priority natin at asamin na makaproduce tayo ng mga anak na mayroong pagsunod at mayroong takot sa Diyos. Walang mas hihigit pa na kayamanan na maaari nating ipamana sa ating mga anak kung hindi ang sila ay magkaroon ng pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya suriin nating mabuti ang ating mga sarili at maging paalala sa atin ito. Tanungin natin ng seryoso. Ilang oras tayo nagtatrabaho? Ilang araw tayo nagtatrabaho? Ngunit, let's compare ilang oras at ilang araw tayo para umupo at tutukan ang ating mga anak. Maraming mga magulang na mga Kristiyano tayong mga nakilala at na talaga sila ay nagkwento ng kanilang totoong buhay na they are frustrated because matatanda na sila, seniors na sila. Kanilang mga anak ay dinadala nila sa iglesia. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin sa Panginoon. Sana matuto na tayo dito, lalo na ang mga batang magulang sa ating kalagitnaan. Huwag na nating lakaran ang mga nakaraan na mamuprostrate tayo dahil di nakakilala ang ating mga anak sa Panginoon. Ngunit kung ating susuriin, marami tayong
mga pagkukulang. Sabi ng isang Christian vlogger ito na nakita ko. Pag tayo ay namatay, wala tayong madadala ni isang kayamanan. Diba? Kahit maghirap tayo dito ng pagkatrabaho, hindi natin madadala ang salapi, hindi natin madadala ang ating mga magagarang sasakyan, magagandang bahay, mga alahas. Ngunit meron tayong isang madadala sa paanan ng Panginoon. Ito ay ang ating mga anak. Kaya nawa ay maging seryoso tayo sa pagpapastor sa kanila. Mga ama, ito na ang panahon. Nakikita natin kung paano lumalala kasalanan, ang kasamaan, maging sa isinuturing na kanilang pangalawang tahanan, ang mga paaralan. Turuan natin ang ating mga anak sa daan ng Panginoon. Para sa mga mananampalataya, partikular sa mga miyembro ng Perseverance Reformed Baptist Church, tayo binigyan ng regalo o biyaya ng ating Diyos upang manggalaga sa ating kaluluwa, gumabay at magduro sa daan ng kabanalan at kadalisayan, at panatiliin na tayo ay nasa pananampalataya kay Kristo. Tayo ay binigyan ng isang pastor. At kung luluobin ay madaragdagan ito. Sila'y pastor na hindi perpekto at may kahinaan din. Sila'y pastor na may kabigatan at alalahanin din dahil may pamilya din sila. At sila'y pastor na umaasa lamang sa biyaya ng Diyos. Nawa, mga kapatid, kung paano tayo pinagmamalasakitan at minamahal ng ating pastor, sana ganun din naman tayo. Ipadama din natin ang pagmamahal at malasakit ng isang anak sa ating pastor, sa ating ama. Ang mga tunay na pastor ay hindi naghahangad ng malaking kabayaran. Hindi natin tulad ng ibang mga, sabi natin na mga false pastors, na talagang ang mga miyembro ay binibigyan ng bahay, binibigyan ng kotse, binibigyan ng magagarang mga bagay. Ang tunay na pastor ay hindi naghahangad ng ganitong bagay. Ang kanilang hinahangad ay makita lamang nila na ang kanilang mga tupa, ang kanilang mga anak na lumalago sa pananampalataya. Nagsisikap na mamuhay ng may kabanalan. Na pinapatay ang kasalanan. Na nakikibahagi sa mga ministeryo ng iglesia kung ang kanilang mga oras at mga araw ay ipinapahintulot ng Panginoon. Nawa ay matuto din tayong magmalasakit at magmahal sa ating pastor at sa mga pastor na itinalaga ng Diyos sa kani-kanilang iglesia. At para naman sa mga tunay na pastor ng kani-kanilang iglesia, para din sa ating pastor, mabigat ang tungkulin na sa inyo'y nakaatang. Hindi talaga ito madali. Ang inyong mga gawain, mahirap ito. At
at madami ito. Nabanggit kanina sa pangangaral, I believe, Sunday school rather, na binanggit talaga na ang pinupuntirya ni Satanas ay ang mga pastor. Ngunit naisulat ko din dito, una at higit na binabantayan ng kaaway ay ang mga pastor. Dahil kung sila ay mahulog sa kasalanan, ay malaking epekto ang mangyayari sa iglesia. Kahit po ganito, mga pastor o aming pastor, huwag po kayong mawalan ng loob dahil si Kristo ay nasa likod niyo. Si Kristo ang humahawak at nangangalaga sa mga pastor na kanyang itinalaga sa kanyang iglesia. Magpatuloy po kayong gawin ang tama na sinasabi ng salita ng Diyos. Patuloy niyo pong tindigan ang katotohanan at patuloy niyo pong mahalin ang inyong mga tupa at ang Panginoon. At kung may mga panahon at pagkakataon na ipinanghihintulot at niloloob ng Diyos na nanghihina din, nanghihina sa pananampalataya at nawawalan ng balanse, ay tingnan po natin. Tingnan niyo po ang Panginoong Jesucristo. Si Kristo ang tunay na Ama at Ina ng kanyang iglesia. Ipinakita niya at pinatunayan niya ito nung hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at dinamit ang pagiging alipin upang tuparin ang utos ng kanyang Ama na nasa langit, na inalay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para sa kanyang minamahal na iglesia. Nawa si Kristo po ang inyong maging batayan. At lahat tayong mga mananampalataya ay kasama sa panawagang ito, na wala tayong ibang batayan sa ating pananampalataya kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Kung namatay at inaalay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia, ganoon din tayo nawa. Nawa, ialay din natin ang ating buhay sa iglesia at paglilingkod sa ating dakilang pastor, ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga salita na sa hapong ito ay nahayag. Nakita namin ang mga katangian ng isang pastor, ng isang iglesia. Ang tunay na pastor ng isang iglesia. Nakita namin ang kanilang pagiging ina. Nakita rin namin ang kanilang pagiging ama. Ngunit higit sa lahat, nakita namin ang aming Panginoong Hesukristo sa aming pangangaral. Lahat ng mga katangian na ito ay makikita namin sa aming dakilang pastor, ang aming Panginoong Hesukristo. Ang kanyang kaamuan, kanyang kabaitan, ang kanyang malasakit, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagsasakripisyo, kanyang pagiging isang guro, pagiging isang halimbawa, pagiging Panginoon, pagiging Diyos sa amin bilang kanyang mga tinubos. Dalangin namin ang mga pastor sa aming mga kalagitnaan. Nawa ay iwas mo po sila sa pagkahulog sa kasalanan. Nawa i-preserve mo po ang kanilang mga buhay. Nawa po ay tulungan nyo sila sa kanilang pagpapagal at paglilingkod sa aming Panginoong Hesukristo. Palakasin nyo sila,
Panginoon, kung sila ay nanghihina, dagdagan mo ang biyaya sa kanilang mga buhay. Parati mong ipaalala sa mga pastor na ito na ang kanilang paglilingkod ay hindi mawawala ng kabuluhan dahil sila ay naglilingkod sa aming Panginoong Jesucristo. Sa mga ama, sa mga ina, na mga mananampalataya, dalangin din namin maging matapat sila, maging masipag sila, maging seryoso kaming lahat sa pagtuturo, sa pag-iibanghelyo sa aming mga anak. Sa lahat ng mga mananampalataya na tinubos mo, O Panginoon, dalangin namin na katulad ng aming Panginoong Jesucristo na inalay ang kanyang buhay para sa kanyang minamahal na iglesia. Naway wag din kami matakot at mabahala. Kung dumating ang panahon at oras, kailangan ng aming buhay ay masaalang-alang kapalit ng aming pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Naway wag kami matakot. Naway wag kami mangamba. Dahil tunay nga, O Diyos, ang mamatay para sa iyo ay pakinabang. Kaya sa hapon na ito, tulungan mo kami na ang mga salita na ito ay hindi lamang tutungtong sa aming mga isipan, bagkus ito ay tatagos sa aming mga puso. Tulungan mo kami na malakaran ang iyong mga salita. At huwag mo kaming hayaan na magtiwala sa aming mga sarili. Ingatan mo kami sa mga nalalabi pang oras sa hapon na ito. At patuloy naming sambitin at purihin ang iyong kagandahan, ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya at awa sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.